Yahweh El Shaddai, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Hallelujah! Praise the Lord! Pumalakpak ang lahat ng mga anak ni Yahweh El Shaddai! Hallelujah! Tayo po bang lahat ay mananagumpay? Amen! Sa oras na ito, sa araw na ito, tayo walang ibang gagawin kundi magpuri sa Diyos. Amen po! Ito ang laging kinasasabikan ni Yahweh El Shaddai sa kanyang mga anak. Amen? Hallelujah! Taas po natin ating mga kamay at patuloy nating welcome ang presensya ng Diyos sapagkat sabi nga po ng kanyang salita na sabi po ng kanyang salita sa Matthew 18:20, "For where 2 or 3 gather in my name, there am I with them." Amen? Naniniwala po ba tayo? Nasa kalagitnaan natin ng ating Diyos na buhay. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Taas po natin ating mga kamay. Welcome po natin sa ating puso, sa ating buhay, ang banal na Espiritu na manguna sa atin, mangusap sa atin sa oras na ito, at malaya po nating maialay ang ating pagpurit, pagsamba sa Diyos na walang kapantay. Amen? Amen. Hallelujah! As we gather in this place today, Holy Spirit, come and have your way. Have your way. As we lay aside our own desires, Sweep across. sweep across our hearts with holy fire, and have your way. This is your house, O God. This is your house, your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we offer up our hearts and lives, O Lord, As we offer up our hearts and lives, let them be a living sacrifice. Have your way. be glorified in everything we do. Be glorified in everything we do. Be glorified in everything we say. And have your way. This is your house, O God. This is your
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Harapin po natin ang ating mga katabi. Sabihin mo, kapatid, Kapatid, pinili ka. pinili ka. Hindi ka pinagpilian. The Lord. Amen? Amen. Sabi po ng kanyang salita, siya ang pumili at humirang sa atin. Amen po. Ibig sabihin, special tayo para sa Kanya. Amen. Kaya naman sa oras na ito, sabi po ng salita ng Diyos, sa Psalm 118:24, this is the day of the Lord's victory. Let us be happy. Let us celebrate. Amen po. Amen. Tayo mga anak ng Diyos na mananagumpay. Kaya naman sa oras na ito, tayo'y matagumpay at malayang mag-alay ng papuri sa Diyos. Amen! Huwag nating pipigilan ang ating sarili na ialay ang the best na papuri kay El Shaddai sapagkat the best ang ibinibigay niya sa atin. Amen! Amen. Hallelujah! This is the day the Lord has made. Amen! We're gathered here in this place to worship alone Jesus Christ. Hallelujah! We're gathered here in this holy place to worship you, O Lord. We will sing. We will sing and dance to you and lift you up on high. We are gathered. We're gathered here in this holy place to worship you, O Lord. We will sing and dance to you and lift you up on high. Isigaw mo, this is the day. This is the day, this is the day to celebrate your victory. We will rejoice and praise your name. So we thank you, thank you, thank you for your goodness. We are chosen people of God. We are chosen people of God. This is the time to unite with Him. No one can separate us now. Let us shout His victory. We are chosen people. We are chosen people of God. This is the time to unite with Him. No one can separate us now. Let us shout His victory. Isigaw mo, this is the day. This is the day. This is the day to celebrate your victory. We will rejoice and praise your name. So we thank you, thank you, thank you for your goodness. Isigaw mo sa Panginoon, this is the day. This is the day, this is the day to celebrate your victory. We will rejoice and praise your name. So we thank you, thank you, thank you for your Isigaw natin sa Panginoon, bless us with your mighty power. bless us with your mighty power. Amen. Overflow us with your abundant Ang kinin mo mula sa Panginoon, bless us, bless us. bless us with your mighty power. Overflow. Overflow us with your abundant grace. Listen pa, isigaw mo, bless us. Bless us with your mighty power. Overflow, oh God. Overflow us with your abundant grace. Listen pa, isigaw mo, bless us. Bless us with your mighty power. Overflow us with your abundant grace. Hallelujah, this is the day, oh God. This is the day, this is the day to celebrate your victory. We will rejoice and praise your name. So we thank you, thank you, thank you for your goodness. Thank you, Lord, this is the day. This is the day,
ng Diyos? Amen. Pumalakpak ng malakas at malakas, pinakamalakas na papuri mo para sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat, O Lord, sapagkat kami ay nananalig at nananampalataya na kami iyong pinili at hinirang sa karamihan. Salamat, Panginoon. Napakalaking pribilehiyo na kami nasa lugar na ito, O Diyos. Nagtatrabaho sa bansang ito, Panginoon, at higit sa lahat, naglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat po, O God. Patuloy kaming nagbabalik ng walang hanggang papuri at parangal sapagkat lagi mo pong ipinaparanas sa amin na ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang, hindi nagpapabaya, at kailanman ay hindi nang iiwan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Hallelujah, patuloy tayong umawit sa Diyos na buhay, sa Diyos na mabuti, sa Diyos na dadakila, sa Diyos na walang kapantay. Sapagkat sabi ng Romans 11:36, sapagkat ang lahat ng bagay ay sa Kanya nagmula at nabubuhay dahil sa Kanyang kapangyarihan at para sa Kanyang kaluwalhatian. Purihin nawa siya magpakailanman. Amen. Tayo umawit sa Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay na meron po tayo. Ang lahat mula sa ating buhay, ikinabubuhay, sa ating pamilya, lahat ito ay nagmula lamang sa Diyos. Amen? Kaya tanging sa Kanya lamang natin ibalik ang pinakamainam na papuri, pasasalamat sa Kanyang dakilang pangalan. Hallelujah. Ang lahat ng bagay na mayroon ako ngayon ay nagmula sa pag-ibig mo panghabang panahon. Mula sa kasalanan na aking kinasadlakan, patungo sa grasya mo walang hanggan. Hindi ko masukat, hindi ko mabilang ang mga ginawa mo para sa aking kaligtasan. Nialay ang buhay, ang lahat ay ibibigay. Tunay ang sa'yo'y walang makapapantay. Panginoon, sa'yo ang wagas na pagsamba, papuri't pagluwalhati sa bawat sandali. Walang maibabalik kundi ang tapat na pag-ibig at ang pangako sa puso ko'y di mawawagli. Hindi ko masukat, hindi ko mabilang ang lahat ginawa mo para sa aking kaligtasan. Inialay ang buhay, ang lahat ay ibinigay. Tunay ang sa'yo'y walang makapapantay. Panginoon, sa'yo ang wagas na pagsamba, papuri't pagluwalhati sa bawat sandali. Walang maibabalik kundi ang tapat na pag-ibig at ang pangako sa puso ko'y di mawawagli. Panginoon, sa'yo ang wagas
ang pangako sa puso ko'y di mawawaglit. Kaya't anuman ang kalagayan ng puso ko, ika'y pararangalan. Pagkat ikaw lang ang aking Diyos na walang pinabayaan. Luwalhatiin ka magpakailan pa man. Kaya't anuman ang kalagayan sa puso ko, ika'y pararangalan. Pagkat ikaw lang ang aking Diyos na walang pinabayaan. Luwalhatiin ka magpakailan pa man. Panginoon, sa'yo ang wagas na pagsamba, papurit pang luwalhati sa bawat sandali. Walang maibabalik kundi ang tapat na pag-ibig at ang pangako sa puso ko'y di mawawaglit. O Panginoon, Panginoon, sa'yo ang wagas na pagsamba, papurit pang luwalhati sa bawat sandali. Walang maibabalik kundi ang tapat na pag-ibig at ang pangako sa puso ko'y di mawawaglit. Ang pangako sa puso. At ang pangako sa puso ko'y di mawawaglit. At ang pangako sa puso ko'y di mawawaglit. O salamat, O Diyos. O Diyos. Ang pag-ibig ko sa iyo, Panginoon. Sa iyo lang. Alay ang buhay, alay ang pagsamba. Sa iyo ang pagluwalhati, sa iyo ang papuri, nararapat sa iyo, Diyos. O sambahin ka. Salamat, Panginoon. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Palakpakan ng Diyos! Hallelujah! Glory to God! Hallelujah. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me,
Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkapana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Purihin ka, O Diyos, na makapangyarihan sa lahat, aming amang nasa langit. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanpaman. Hallelujah, hallelujah. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your word contained the plan, they just could not understand. Your Messiah's work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. I will praise you till I die, El Shaddai. I will praise you till I die, El Shaddai. Dakilang Diyos, Ama naming nasa langit, dakilang El Shaddai. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa biyaya ng buhay na kaloob po sa amin, O Diyos, at kalakasan lalo na sa araw po nito. Upang sa dako nito, Diyos, muli sa araw na ito ay kami magsama-sama na magpuri sa iyo at sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Yesu Kristo ang aming Panginoon at tanging tagapagligtas, dumadalangin po kami, Aman, na patuloy mo kaming pagbuksan ng pintuan ng puso mo sa mga sandali pong ito. Dinggin mo nawa ang dalangin ng bawat isa at ipagkaloob, Ama, ang anumang kahilingan namin sa aming paglapit sa trono ng iyong biyaya at habag. At sa ngalan po ng aming Penso Kristo, bilang iyong mga anak na naghahangad makasunod sa banal mong kalooban, mangusap ka po sa amin. Patuloy mong katagpuin ang puso po namin sa pagitan ng mga salita mo, Diyos,
na magbibigay po sa amin ng liwanag. Salita mo, Diyos, na maglilinis ng aming kalooban. Salita mo, dakilang El Shaddai, na patuloy aakay po sa amin sa isang matuwid na landas na nais mong lakaran po namin. Yadalangin namin, dakilang Diyos, bilang iyong mga anak, patuloy mo kaming pagkalooban ng isang puso at espiritong handang sumunod sa iyong kalooban para patuloy namin mabigyan ng kaluwalhatian at karangalan ng iyong banal na pangalan. Sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay aming Panginoon. Aming lakas, aming kasal. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, inanay ipasan. Tayo ay Tutulungan na. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas, aming kasal. Anging lakas at pag-asa naririto sa tina, makahandang tulungan ka. Alleluia, namin ay siyang kasama. Sa hirap man at ginawa, purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na. Aming lakas, aming pag-asa. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. At ang mabuting balita ay ating tunghayan mula sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Lucas. Kabanata po ay 5, simula mga talata 1 hanggang sa mga susunod na talata. Minsan nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipon-punan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at nag-uhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simon, may-ari nito, na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi kay Simon,
pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Gayon nga ang ginawa nila at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahan na sa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito, na puno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nang gilala siya at ang kanyang kasama dahil sa dami ng kanilang huli. Gayon din sina Santiago, Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao. Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang Diyos. Sa Kanya ang lahat ng papuri, parangal at pagluluwalhati sa araw na ito. Purihin ang ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah. Handa na ba kayong makinig? Salamat sa ating Panginoon at muli dumating na naman ang araw na ito. Amen. Na tayo makakapakinig ng Kanyang salita. Ang sabi po dito, mga kapatid, sa mabuting balita po, maraming taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Kayo ba'y ibig nyo rin makapakinig ng salita ng Diyos? Sinong ibig po? Taas nga ang kamay. Yun. Lahat ng ibig makapakinig, pwede nang maupo. Muli, isa mapagpalat magandang hapon po sa inyong lahat. Patuloy tayong samahan ng Diyos sa ating pagtitipon at patuloy na kung saan ang mga biyaya at pagpapala na pangako ng Diyos ay dumaloy po sa atin lahat. Amen? Pinagpala tayo, pang sabi ni Father Radya kanina, pinagpala ang Saturday group. No? Iba, nakakaranas kayo ng ginaw. Giniginaw ba kayo? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Ayan, biyaya iyan ng ating Panginoon. Sa Ebanghelyo po natin ngayon ay may mga tao nung sandali na yan, ibig makapakinig ng salita ng Diyos at pumunta sila sa isang lugar na kung saan naroroon ang ating Panginoong Hesukristo para mapakinggan po nila ang salita po ng Diyos. At nung sandali na yan, ang ating Panginoong Hesukristo po ay nangaral sa kanila. Amen? Itinuro sa kanila ng Panginoong Hesukristo yung salita ng Diyos na ibig nilang mapakinggan at inaasahan nila na ang Panginoong Hesukristo ang makapagtuturo sa kanila ng salita po ng Diyos. Kaya yung kanilang hangarin na yan ay hindi naman ipinagkait sa kanila ng ating Panginoong Hesukristo. Buhat po doon sa mga tao na kung saan ay ibig makapakinig ng salita po ng Diyos, ang Panginoong Jesus ay may nakitang mga tao na kung saan ay maging karapat dapat na kanyang mga alagad. Amen? Buhat sa maraming taong na nagmimithi nung sandali na yan, na makapakinig po ng salita po ng Diyos ay may natanaw ang ating Panginoong Hesus, may nakita sa mga tao na kung saan ay karapat dapat na kanyang maging lingkod, karapat dapat na maging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. At ito po mga kapatid, humirang siya ng kanyang mga alagad, buhat po doon sa kalalagayan po nila na pagiging isang mangingisda
ang mga tao na ito ay pinili ng Panginoong Hesus para mamamalakaya ng mga tao. Amen? Hinirang, pinili ng Panginoong Hesus para na kung saan ay dalhin ang maraming tao sa paghahari ng Diyos. Amen? Buhat po doon sa mga taong ibig makapakinig ng salita ng Diyos. Humirang ang Diyos ng kanyang mga alagad. Amen. Tanungin mo nga yung katabi mo, sister. Nakikinig ka ba? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At nais ng ating Panginoon, hindi lang po yung mga tao nung sandali na yan na nakitaan ng Panginoong Hesus, mga taong ibig makapakinig ng kanyang salita, ay nakitaan ng Panginoong Hesus na mga karapat-dapat ng kanyang magiging mga alagad o magiging lingkod, kundi nais ni Lord tayong lahat na andi dito ngayon. Amen. Yung nakita niya sa puso ng mga taong karapat-dapat na maging alagad niya at maging lingkod ay makita ng Diyos sa puso natin sa lahat ng dito ngayon. Amen? At tanaw ko naman, lahat ng naririto karapat-dapat na maging alagad ni Lord. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Bilang mga pinili ng Panginoong Hesus na kanyang mga alagad ng sandali na yan para na kung saan ay gamitin para mag-umakay ng mga tao papunta sa paghahari ng Diyos, magdala ng mga kaluluwa palapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po sila yung mga tao nakitaan ng Panginoong Hesus na bukas ang puso sa salita ng Diyos. Amen? Bukas ang puso sa salita ng Diyos, bukas ang puso para tanggapin ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na ang sabi po ng isang alagad dito na hinirang niya dahil sa sinabi niyo. Amen? Ibig sabihin, bukas yung puso niya sa salita ng ating Panginoong Jesucristo na kapag sinabi ni Kristo talagang tatanggapin niya. Kikilanlin niya sa kanyang buhay. Amen. Nais ng ating Panginoong Hesus, ang sabi po sa aklat ni Ezekiel, kabanata po 36 at talata po ay 20 ang sabi po dyan, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang dati niyong pusong masuwayin ay papalitan ko ng isang pusong masunurin. Amen? At paano mangyayari po ito, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo? Ang sabi ng ating Panginoong Hesus, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral. Amen? Kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, ang sabi diyan, tunay nga kayo'y mga alagad ko at makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Amen? Ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo na minsan sinabi ng ating Jesucristo, Ama, italaga mo sila sa katotohanan at ang salita mo ang katotohanan. Amen? Yung mga iniaaral sa atin ng Panginoong Hesus, yung itinuturo niya sa atin na kanyang salita, yan yung katotohanan na ang sabi po, kapag po tayo nakinig sa mga aral niya, tunay na tayo makakalaya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo na sinabi niya sa Ebanghelyo ni San Juan, sa pamamagitan ng salitang hatid ko sa inyo, nilinis na kayo ng ating Panginoong Jesucristo. Nalinis na kayo dahil sa salitang hatid ko sa inyo. At ito po yung nais ng ating Panginoong Jesucristo bilang kanyang mga alagad, nais ng Panginoong Hesus magkaroon tayo ng bagong puso. Amen? At yung bagong puso na yan, mga kapatid, ang sabi po, yan yung puso na handa, kinikilala ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na siya naglilinis sa puso po natin. Kaya ang isang alagad ng ating Panginoong Hesus ay handa siya na kung saan ang mga pagbabagong nais gawin ni Kristo sa puso niya, tanggapin. Bukas ang puso niya
sa mga pagbabagong nais ng Panginoong Hesus gawin sa buhay niya. Amen? Kung ang salita ng Diyos ang umaakay sa atin sa isang matuwid na pamumuhay at bukas ang puso po natin sa salita po ng Diyos, bukas ang puso natin sa pagtutuwid na nais ng Diyos sa buhay natin. Amen. At bilang isang alagad ng Panginoong Hesus, dapat ganon kabukas ang puso po natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesukristo. Kapag mayroon nais ang Diyos alisin sa puso natin, handa kang alisin. Amen. Yan ang alagad na bukas ang puso sa salita ng Diyos. Na kung anumang nais ng Diyos na pagtutuwid, paglilinis sa pusong iyan, anumang nais ng Diyos alisin sa pusong iyan, bukas ang puso niya. Amen. Para gawin ang nais ng ating Panginoong Hesukristo. Minsan po ang ating Panginoong Hesus, ang sabi po ay sa aklat po sa unang hari o sa pangalawang hari, mayroon po si Eliseo po ay pumunta sa isang lugar at doon sa isang lugar na iyon na pinuntahan ni Eliseo ay mayroong isang mag-asawa na mayaman. At nung pumunta roon si Eliseo ay inanyayahan nila si Eliseo sa kanilang tahanan na tumuloy at pinaghandaan nila si Eliseo. Ngayon sa tuwing pupunta si Eliseo, ang propeta ng Diyos sa lugar na iyon, sa kanila sila ang tumatanggap, doon nila pinatutuloy si Eliseo. Ang sabi ng mag-asawang ito, ang sabi ng isang asawa, nung asawa niya sa kanya, sabi niya, ang taong ito'y natitiyak kong lingkod ng Diyos. Ang sabi niya, ang taong ito ay natitiyak ko na siya ay lingkod ng Diyos. Ano kaya palatandaan niya? Bakit nasabi niya na ang taong iyon na tinatanggap niya nila sa kanilang tahanan ay lingkod ng Diyos? Amen? Sa tingin niya, hindi naman, sa malamang kaya nasabi niya, ang taong ito'y lingkod ng Diyos, malamang hindi naman talaga nagpakilala si Eliseo, propeta ako. Amen? Bagkus tinanggap nila ang lingkod po na ito, at ang sabi po ng kanyang asawa, hindi ako magkakamali, lingkod ng Diyos ang taong ito. May lumapit sa ating Panginoong Hesukristo, at nung lumapit ang taong ito sa Panginoong Hesus, na nagtatanong sa ating Panginoong Hesus, sabi niya, mabuting guro, ano ang dapat kong gawin para magkamit ng buhay na walang hanggan? Ang sagot sa kanya ng Panginoong Hesukristo, bakit mo ako tinawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Amen. Walang mabuti kundi ang Diyos. Ang sabi nung mag-asawa, natitiyak ko na ang tao na ito ay lingkod ng Diyos. May batayan sila siguro. May nakikita sila siguro sa tao pong iyon, para na kung saan masabi nila na yung taong tinanggap nila sa kanilang tahanan ay lingkod nga ng Diyos. Amen? Na ang sabi ni San Pablo, nung siya'y hirangin ng Diyos, bilang hinirang ng Diyos, sabi ni San Pablo, sa pamamagitan ko, ang Diyos ay namamanhik sa inyo. Amen? Ang Diyos ay namamanhik sa inyo. Kung sa pamamagitan ni San Pablo, ang Diyos ay namamanhik sa atin, namamanhik sa mga tao na kung saan tumatanggap sa Kanya, nagbubukas ng pintuan para sa Kanya, ikinakailangan makita kay San Pablo yung pagiging lingkod nga ng Diyos. Amen. Para makita, para na kung saan madama nga ng mga taong kanyang tinutuluyan na lingkod nga siya ng Diyos. Ang isang lingkod ng Diyos, nais ng Diyos, may bagong puso. Amen? Pagkat alam po natin, ang sabi po dyan,
gagawin ko kayong mamamalakaya ng tao. Amen? Ano yung dapat nating magiging pang-akit para maakay natin ang ating kapwa palapit kay Kristo? Walang pwedeng pang-akit, kundi yung bagong buhay na ibinibigay sa iyo ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Na kung saan isang bagong buhay na dapat madamhan na ang Diyos nga'y suma sa atin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. At ito yung buhay na nais po, mga kapatid, na ang Panginoong Hesukristo taglayin ng kanyang mga alagad na mga hinirang po ng ating Hesukristo, at ang buhay na yan makakamtan lang natin kung handa tayo na kung saan ang anumang nais ni Kristong pag-aayos ng puso, mayroon po tayo ay bukas sa pag-aayos ng ating Panginoong Hesukristo. At ang pag-aayos na Jesus sa puso po natin ay sa pamamagitan ng pagbubukas at pagkilala at pagtanggap natin ng mga aral ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Kaya ang sabi niya, nakitaan niya yung mga tao nung sandali na yan. Ito sila. Pwede itong magiging alagad ko kasi kapag nangangaral ako, gising sila. Amen. Ibig sabihin, nakikinig sila, di po ba? Diba? Tingnan mo nga yung katabi mo. Gising pa ba yan? Ayan. Karapat dapat na maging alagad yan ng Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang alagad po dito ng ating Panginoong Jesus, isang pong palatandaan ng alagad ng Panginoong Hesukristo ay hindi natatakot. Tawag po nito, handang sundin ang utos ni Kristo. Amen? Handang sundin ang utos ni Kristo. Ang sabi po diyan, dahil sa sinabi nyo, ihuhulog ko ang mga lambat. Dahil sa sinabi nyo, gagawin ko. Diyan mo makikita ng isang alagad ni Kristo, hindi takot gawin ang anumang ipinapagawa sa kanya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Hindi takot, di po ba? Kayo ba'y natatakot? Sino dito hindi natatakot? Taas nga ang kamay. Diba? Minsan, hindi ganon kadali gawin ang ipinapagawa ng Panginoong Jesus. Amen? Lalo na kung minsan kung ang ipinapagawa sa atin ng Panginoong Jesucristo, may mawawala sa iyo. Amen? May mawawala sa iyo, di po ba? Halimbawa na lang, kagaya ng utos ng Panginoong Jesus, huwag kang haharap sa Diyos. Amen? Na wala kang dalang handog. Tapos yung babaeng balo, lumapit sa Panginoon, di po ba? Pumasok sa templo. Ano yung kanyang handog? 2 kusing. Yung ibinigay niya, buong ikabubuhay niya. Di po ba? Ibong ikabubuhay niya na iyon. Ibig ko po minsan, tingnan natin, kung nagsimba siya ng alas 5 madaling araw. Amen? Tapos yung kanyang inihandog, ayun na yung kanyang ikabubuhay sa buong araw na yon. Nakasalanay na yung breakfast niya roon. Yung pananghalian niya, panghapunan niya. Di po ba? Pero dahil sa kung saan ay hindi siya takot na sundin ang utos ng Diyos na kapag ikaw haharap sa akin, dapat may dala kang handog, hindi siya natakot ibigay iyon. Amen? Kahit mawawalan siya nung araw na yan, na minsan sinasabi ni San Pablo, hindi bali maging kalugihan sa akin ang lahat ng pakinabang sa buhay ko. Ang mahalaga sa akin, si Kristo. Amen? Na minsan hindi ganon kadali ang gawin ang ipinag-uutos sa atin ng ating Panginoong Hesukristo kapag minsan ay alam natin mayroong nawawala sa atin. Pero nung kaharap ng Panginoong nila Pedro, ni Juan, yung mga matataas ng pinuno nung oras na yan, at pinagbabawalan silang mangaral, ayon sa aklat ng Gawa, Kabanata 5, talata 20 at 29,
Pinagbabawalan sila na ang sabi po diyan, wag na kayong mangaral pa tungkol kay Kristo. Wag na kayong mangaral. Pinagbabawalan sila, pinagbabantaan po sila, pero ang sagot po ni Pedro at ni Juan nung sandali na yan, masusundin namin ang Diyos kaysa tao. Amen? Pero ando doon na may mga banta na para sa kanila na kapag ginawa nila iyon, mayroon pong hindi magandang mangyayari po sa kanila. Pero buong tapang pa rin na sumagot sila na masusundin namin ang Diyos kaysa tao. Parang sinasabi nila, hindi kami takot sa inyo. Amen? Mas gagawin namin ang nais ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Sinabi dito sa Ebanghelyo po ni San Juan, kabanata po ay sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanata po ay 14 at talata po ay 26. Pakinggan po natin ito. Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hirap, no? Hindi magiging karapat-dapat na magiging alagad ko, ang sabi niya, ang sinumang higit na umiibig kaysa akin, amen, umiibig sa kanyang ama, ina, asawa, anak, kapatid, maging sa kanyang sariling buhay. Amen? Nang higit kay sa ating Panginoong Jesucristo ay hindi magiging karapat-dapat. Minsan, kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos, minsan may mga relasyon na minsan kinakailangan masira. Amen? Minsan may mga mana, minsan na kinakailangan mawala. Amen? Pero ang tunay na alagad ng Panginoong Hesus, basta sinabi ni Kristo, walang takot, gagawin. At gagawin ito. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Sabihin mo nga sa katabi mo, sister, basta sinabi ni Kristo, gagawin ko. Amen? Sabihin mo sa kanya, batiin mo na, sister. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri. Hindi po ba, pag sinabi ni Lord, batiin mo na siya, anong gagawin nyo? Babatiin, basta sinabi ni Lord. Amen? Hindi po ba? Yan ang tunay na alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? Basta sinabi ng Panginoong Hesus, ang sabi niya, walang takot na susundin ko. Amen. Palakpakan natin ang ating buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Kaya makita natin na ganun kalambot ang puso ng lingkod ng Diyos. Kapag si Kristo na ang nangungusap, di po ba? Hindi na talaga nagmamatigas, kundi pag si Kristo na ang nangungusap, lumalambot ang puso. Yes, Lord. Amen? Ando doon agad yung sagot kay Lord. Yes, Lord. Basta sinabi mo, Lord, yes na yes ako dyan. Amen. Ba't ganyan tingin niyo sa akin? Yeah. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Napakaganda na kung saan ito po ay umiiral sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen? Tingnan niyo po ang sabi po dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, kabanata po ay 6. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung mga taong matapang. Amen? Hindi takot. Si Herodes ang nagpahuli at nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Narinig niyo po yon? Na kung saan
Kahit alam niya na isang mataas na tao yung binabangga niya. Amen. May kapangyarihan na tao yung kanyang binabangga nung sandali na yan, pero hindi siya takot na sabihin sa taong ito, mali ang ginagawa mo. Amen? Kung ano yung ipinasasabi sa kanya ng Panginoong Hesus, kung ano yung mensahe ng Diyos na binalagay sa puso ni Juan Bautista para na kung saan iparating sa isang taong masama para ituwid yung buhay ng taong masama niyan, kahit sino pa siya, ang sabi ni Juan Bautista, hindi ako natatakot. Amen? Kahit may kapangyarihan siya na ako ipabilanggo, ipapatay, pero ang sabi ni Juan Bautista, sasabihin ko kung anong pinasasabi ni Kristo. Gagawin ko kung anong ipinagagawa ng Panginoong Hesus Kristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Di ba nung nakaraang linggo yan ang isa sa mensahe natin? Amen? Ginawa kang bantay. Naalala nyo pa ba? Limot na kayo. Amen? Na bilang bantay, ano po yung ating tungkulin? Sabihin sa taong masama ang pinasasabi ng Diyos. Amen? Para ang taong masama ay magbagong buhay. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Brad, baka pag sinabi ko yan sa kanya, ano kaya mangyayari? Kasi minsan natatakot tayo kasi minsan may mga maaring pakinabang na maaring mawala sa buhay po natin kapag ginawa natin yung gustong gawin ng Lord. Kung gusto niyang ipagawa po sa atin sa mga taong nais niya na minsan inaatang sa atin ng Panginoon Kristo na kung saan iparating sa kanila yung mensahe ng Diyos. Amen? Diba? Hayaan mo na siya, Brad. Mahalaga eh. Pinagpapala naman ako ng taong yan. Amen? Pinagpapala ka ng taong yan, pero pagdating ng panahon, kapag yan napahamak dahil hindi mo pinaalalahanan, may pananagutan ka kay Lord. Amen? Hindi bali na minsan, parusahan ka ng tao. Amen? Magalit sa iyo ang tao, huwag lang si Lord ang magalit sa iyo. Kaya kapag may sinabi si Lord, anong sagot natin? Basta sinabi mo, Lord, gagawin ko. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Malakas na papuri para sa buhay at makapangyarihan Diyos. Hallelujah. Si Moises, nung utusan ng Diyos, sabi kay Moises, bumalik ka doon sa Paraon. Puntahan mo na yung aking bayan doon, yung mga Israelita na tinakasan mo. Balikan mo sila at ilabas mo sila doon sa lugar ng Ehipto dahil hirap na sila. Alam ni Moses nung sandali na yan, kaya sa tumakas po sa Ehipto dahil mayroon siyang pinatay na isang Ehipto na kapag na bumalik siya, pwede na siyang patayin doon ng Paraon. Pero anong sabi po sa kanya ni Yahweh? Puntahan mo sila doon. Si Moses hindi natakot kahit alam niya pwedeng maging kamatayan niya ang pagbalik doon. Amen? Subalit dahil si Yahweh ang nagsabi, si Moises ay sumunod. Walang takot na humarap sa Paraon para na kung saan masunod lang ang kalooban ng ating Diyos. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang isang lingkod ng Diyos, alagad ng Diyos ay bukas palad. Bukas ba ang palad nyo? May palad ba kayo? Sige nga, taas nga ang mga palad na yan. Patingin ng palad, taas nyo nga. Okay. Close, open. Close, open. Yan mga alagad ni Kristo masunurin. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Bukas palad. Pag ang tao po, ang lingkod ng Diyos ay bukas palad, yan ang tao na bukas ang puso, kamay sa paggawa ng mabuti. Amen? Taong matulungin. Pinagpala po sila. Nung ihulog nila ang lambat, nakahuli sila ng maraming isda. Amen?
nung makahuli sila ng maraming isda, anong ginawa ni Pedro? Kinawayan nila yung mga kasamahan nila sa ibang bansa, sa ibang bangka, kinawayan po nila, at nung sandali na yan, ay nagpatulong sila. Napuno yung 2 bangka nung oras na yan na halos lumubog. Hindi nila sinulo yung pagpapala. Amen? Hindi nila sinarili yung pagpapala nung sandali na yan. Marami kaming huli, bahala kayo diyan. Pero anong ginawa nila? Ibinahagi nila sa kanila mga kasama ang pagpapala pong iyon. Purihin natin ang Panginoong Hesus. Yan ang isang alagad ng Panginoong Hesus na nakikitaan ng Panginoong Hesukristo ng pagiging bukas palad o may pusong handang tumulong. Amen? May puso na handang gawin ang mabuti sa kanyang kapwa. Nakikita yan ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit mga kapatid, sa ating Panginoong Hesus, minsan, hindi lang naman yan yung paggawa ng mabuti. Ang paggawa ng mabuti ay handa tayong ibigay kung ano mayroon tayo, kung ano mga pagpapala mayroon tayo, mga kapatid sa Panginoong Hesukristo. Minsan, masasabi natin na dahil diyan handa tayong ibigay, kaya natin nagagawa ang mabuti. Pero kapag binasihan natin talaga ang ating Panginoong Hesukristo kung paano makagawa ng mabuti, na lubos na magawa natin ang mabuti, may pangungusap ang Panginoong Hesus sa Ebanghelyo po ni San Juan, Kabanata 15, talata 13, na ang sabi ng Panginoong Hesukristo, wala nang hihigit pa sa pag-ibig ng isang tao na nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Amen? Maaaring ialay ng isang tao ang kanyang buhay para sa isang taong mabuti. Amen? Di po ba? Para sa isang taong mabuti. Pero ang sabi niya, may mangahas kayang mag-alay ng buhay para sa isang taong masama. Amen? Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, ito yung tunay na paggawa ng mabuti. Amen? Ang handa mong ibigay maging ang buhay mo para sa isang taong masama, para sa kanyang ikabubuti. Amen? Na hindi ganun kadali ang minsan itinuturo ng Panginoon, na minsan nagsasawa na tayo pakinggan, narinig ko na yan. Pero minsan, yung narinig na pinapaulit-ulit, minsan naririnig natin, minsan tinitingnan ng Lord, paano tayo gumagawa ng hakbang para nga yan ay may isakatuparan sa buhay natin bilang mga tinawag ng Diyos. Amen? Kaya pinapaulit ni Lord yan minsan kasi wala ka pa namang ginagawang hakbang. Amen? Kaya minsan nagsasawa ka ng pakinggan kasi hindi mo naman ginagawa. Pero kapag ginagawa mo, hindi ka magsasawang pakinggan kasi mga kapatid, laging para sa'yo'y paalaala para wag ka makalimot ng dapat mong gawin araw-araw. Amen? Minsan, dito na ako sa gawain kaso lang, nung time na yan, yung mga katulad kong trainee po, bawal nang humayo. Kaya, sabi ko, Lord, hindi na ako makahayo para makabahagi ng iyong mga salita. Sabi ko, magtatrabaho na ako. Hindi naghanap akong trabaho. May nilapitan ako. Ang sabi niya, sige, pasok kita, factory workers. Sabi ko, sige, pasok ako, factory workers. Pero 1 buwan lang yun. Kasi after ng 1 buwan, pumasok ako ng October, November, nakasama na yung pangalan ko sa promotion, balik sa pagiging disciple. 1 buwan lang yun. Araw-araw, tinatawag ako ng supervisor. Sabi ng mga kasama ko, bakit ikaw lagi tinatawag niyan? Masungit yan Ba't ikaw lagi kang tinatawag? Kasi sabi ko, lagi siyang may binibigay na instruction sa atin. Sabi ko sa kanya, hindi naman tayo tinatawag lahat kasi habang kayo nandiyan pinapatawag ako at nagbibigay ng instruction sa atin. Na kung saan, yung sinasabi ko sa inyo, na ito yung gusto niya, ito ang gusto niya, sabi niya gano'n. Kaya yan ang binabahagi ko sa inyo na gusto niyang gawin natin, sabi niya.
Tinatandaan ko yon. Tuwing umaga tatawagin niya ako. O di natutuwa naman ako. Bakit? Kasi tuwing umaga, pinapaalala niya kung anong gagawin namin, baka makalimot kami. Kaya nung ako umalis doon, 1 buwan lang yon, nung umalis ako, ang sabi niya, itong batch lang wala akong problema eh. Narinig niyo po? Ang sabi niya, yung batch niyo wala akong problema. Napakadali niyong utusan. Amen. Kasi bakit? Napapakinggan eh. Hindi binabaliwala yung kanyang paalaala araw-araw kung ano yung gusto niyang mabuting dapat naming gawin. Purihin po natin ang ating Panginoong Kristo. Amen? Kaya kapag natututunan mong gawin, nakakasanayan mong gawin, at minsan nakalimutan mo nang gawin, kapag may nagpaalala, doon ka natatauhan, ay oo nga, hindi ko na pala nagagawa. Amen? Yan ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid, na sa atin po, ito ang nais ng ating Panginoon. Magaan, sabi nga po yan, ang tunay na paggawa ng mabuti, ang sabi po, ang pagiging handa na kung saan ilaan mo mismo yung iyong sarili, ang iyong buhay, amen, doon sa mabuting dapat mong gawin o ipinapagawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang sabi sa unang sulat ni San Juan, Kabanata 3, talata 16, ang sabi po dyan, sa ganito natin mapapatunayan ang tunay na pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoong Hesus, ialay nyo rin ang buhay ninyo para sa inyong kapatid. Kaya dyan mo makikita, hindi lang kung anong blessing ang ibinigay sa iyo ng Diyos, kundi ang tunay na blessing talaga para magawa natin ang mabuti, mismo yung pagtatalaga natin ng ating sarili para sa ating kapwa, para sa kapakanan ng iba na. Sabi nga ni San Pablo, wag lang ang para sa inyong kapakanan ang inyong pahalagahan, alalahanin nyo rin ang iba. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Malakas na papuri para po sa ating buhay at makapangyarihan Diyos. Amen? Na ang Diyos ay laging nagpapaalala lang naman po sa atin. Minsan lang kasi maraming itinuturo sa atin si Lord. Minsan hindi lang tayo gumagawa ng hakbang para magawa iyon. Kaya minsan hanggang napapakinggan lang natin. Pero maganda sa pandinig. Pero mas maganda sa paningin ng Diyos kapag ginagawa natin. Yung maganda sa pandinig natin, nagiging maganda sa paningin ng Diyos kapag ginagawa natin. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang isang alagad ni Lord may kababaang loob. May kababaang loob. Amen? Nung makita ni Pedro ang maraming huli, anong ginawa niya? Nagpatira pa sa paanan ng ating Panginoong Jesucristo at ang sabi niya sa Panginoong Hesus, lumayo kayo sa akin, ako'y isang makasalanan. Amen? Sa banda po, sa Israel po, kapag ikaw pinagpapala, basihan ng pagiging matuwid. Amen. Para sa kanila, yung mga nananagana, yung mga gumaganda ang buhay, mga kapatid, para sa mga Israelita, ito yung mga taong matuwid. Kaya sila may magandang buhay, kaya sila sumasagana, kasi ang tingin po nila, yan ay batayan ng pagiging matuwid sa harapan po ng Diyos. Amen. Subalit dito po, si Pedro po pinagpala ng Diyos. Pinagpala siya, ang dami niyang huli nung sandali na yon. Kung ang batayan po sa pagiging matuwid sa paningin ng Diyos ay pagpapala, dapat nung sandali po na yan, si Pedro matuwa. Amen? Pwede matuwa si Pedro, dapat matuwa siya kahit tayo din na naman, di ba? Pero ito minsan, mga kapatid sa Panginoong Hesus, minsan, yung ginagawa, maraming ginagawa ang Diyos na mabuti sa buhay po natin. Amen. Na mabuti sa buhay po natin. Pero natatanaw ko dito kay Pedro, hindi po nais ni Pedro nung sandali na yan, na yung pagbabago mayroon sa buhay niya ay bunga ng mga pagpapala. Amen. Bunga ng mga pagpapala na mayroon siya. Kasi minsan, kayang baguhin ng pagpapala yung pagkatao ng isang tao eh. Amen. May mga tao minsan, andyan dyan, taglay yung kababaang loob,
pinagpapala, amen, dahil minsan sa mga taglay na magaganda, pero kapag pinagpala, minsan yung magagandang taglay na yun nawawala eh. Amen. Yun ang nawawala minsan sa buhay po ng tao. Kaya si Pedro, makita natin, bilang alagad ng Diyos, hindi niya nais na kung saan ang makita po sa kanya ng tao yung panlabas na pagpapala. Amen. Yung panlabas na kung maari, batayan ng tao para sa pagiging matuwid sa paningin po ng Diyos. Hindi po yun ang nais po ni Pedro makita po sa kanya nung sandali po yun. Marami tayong dapat matanaw na dapat ipagpasalamat sa Diyos araw-araw. Amen. Maraming biyaya ang Diyos sa buhay natin araw-araw. Napakarami na kung saan ay masabi natin, dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo na mga kabutihang ginagawa niya po sa atin. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Jesus, huwag din natin kaligtaan. Huwag din natin kaligtaan na marami din tayong dapat tanawin sa panahon ng mga pagpapala sa buhay natin na hindi lang para ipagpasalamat, kundi para na kung saan ayusin pa sa buhay natin. Amen. Ang tunay na liwanag na nais ni Kristo na dalhin natin sa tao para ang tao ay madala natin sa paghahari ng Diyos ay wala po sa panlabas. Amen. Hindi natin pwedeng akitin ang tao ng anumang pagpapala. Halika, punta ka sa gawain, pagpapalain ka ng Diyos. Amen. Kaya ang tao nakatingin sa pagpapala, pabalik-balik na ako, wala namang pagpapala. Hanggang yun, walang answered prayer. Amen. Pero kapag inakit mo ang tao, mahal ka ng Diyos. Mahal ka ng Diyos. Mayroong nais ang Diyos baguhin sa buhay mo. Amen. Mayroong nais ang Diyos baguhin sa buhay mo. Kaya matatanaw ng tao na bago yung pagpapala, mayroong dapat baguhin sa buhay niya. Hindi sa nakatingin sa pagpapala. Paano ngayon makikita ng tao na yon yung mga pagbabagong dapat gawin ng Diyos sa buhay niya para dumaloy sa kanyang pagpapala? Kinakailangan yung mga pagbabagong iyon sa iyo muna nakikita. Amen. Purihin po natin ang ating Preso Kristo na kung saan magiging dahilan ng pagpapala. Kung kaya ka pinagpapala kasi may ganitong pagbabago. Amen. Na nagganap, may ganito na kung saan na ginawa ang Diyos sa buhay mo, hindi sa pangitan ng pagpapala, kundi mismo doon, mismo sa loob ng buhay, ng pagkatao, meron po tayo. Amen? Na yun ang tinatanaw ni Pedro sa buhay niya, na nais niyang pagyamanin, na sa gitna ng mga pagpapala nung sandali niyan, na kung saan napakarami niya dapat ipagpasalamat po sa Diyos, pero hindi yun ang una niyang tinatanaw. Yung maraming dapat niyang ipagpasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapalang dumarating sa buhay niya. Ang una niyang tinatanaw nung oras na yan ay ano pa ang kanyang pagkukulang. Amen. Ano pa yung mga dapat na alisin sa puso niya para na kung saan mapagyaman sa puso niya yung kanais ng Diyos na kabutihan na siyang maghari sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung pagpapala lumilipas. Amen? Yung pagpapala ay lumilipas. Pero mga kapatid, yung kabutihan hindi lumilipas habang ang kabutihan naririyan sa puso ng bawat tao. Amen. Magagawa po natin iyan. At ito po yung nais po ni Pedro nung sandali po na iyan. Humaharap siya sa Diyos, nagpapakababa siya nung sandali yan, Lord, layuan mo ako. Lagi niyang sinasabi nung sandali na yan, hindi ako karapat-dapat. Yung salitang layuan mo ako, ang dami ng pagpapala, pero parang sinasabi niya, Lord, hindi ako karapat-dapat sa pagpapalang ito. Marami akong pagkukulang. Marami akong pagkakamali. Parang nananalangin lang si Pedro, hindi itong tunay na kailangan ko, yung mga pagpapalang ito, kundi yung mga nais mo pang pagbabago sa buhay ko. Amen. Nasang minimiti ng puso ni Pedro sa tuwing sa pagpapala ng Diyos, ang lagi niyang hinahangad ay mas yung nais ni Kristong pagbabago sa puso niya. Amen.
na sa atin bilang mga lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, maraming dapat ipagpasalamat. Amen? Pero sana wag bilugin ng mga pagpapalang iyan ang ulo natin. Amen? Ba't ganyan kayo makatingin? Para nakakita kayo ng bilog Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Pero ang Panginoong Jesus, seryoso po siya sa buhay ng bawat isa po sa atin. Amen. Ang pagpapalaan dyan. Mawala man yung pagpapalaan yan sa buhay natin, habang ang puso mo naririyan yung kabutihan at ang kabutihan patuloy pa rin nagagawa natin, may darating pa rin pagpapala sa buhay ng bawat isa po sa atin. Sinong gusto maging lingkod ng Diyos? Sinong gusto maging alagad ng Diyos? Tayong lahat, nais natin po iyan. Amen? Sabi po dyan, nung sandali na yan, sabi ni Pedro, nung sabihin ng Lord, wag na kayong matakot, gagawin ko kayong mamamalakaya. Sabi ni Pedro, yes Lord, iwan na namin lahat na ito. Amen? Iiwan na namin ang lahat na ito at susunod na kami sa iyo. Amen? Susunod na kami sa iyo. Kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, maraming malalalim na gusto nating katuruan si Kristo, na gusto natin matutunan sa buhay po natin. Kaya minsan sabi ko, Lord, maraming mga aral tungkol sa iyo. Diba? Kapag nagmimiti tayo ng mga aral, malalalim na aral tungkol sa ating Panginoong Kristo, dapat yung malalalim na aral na yan ang magiging pagkatao mo. Amen? Pero minsan yung mabababaw lang napakahirap ng tanggapin Yung mabababaw na katuruan, minsan lang ng simpleng turo lang ng ating Panginoong Hesus. Minsan ang Panginoong Jesucristo namatay, pero yung kamatayan ng Panginoong Jesucristo, nagpapakita ng kanyang pagmamahal. Amen? Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, nagpapakita ng kanyang kababaan. Yung kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo, nagpapakita, mga kapatid, ng kanyang paglilingkod para sa atin lahat. Amen? Diba? Napakasimple lang naman ang matatanaw mo sa Kanya. Pero gusto natin, mas may malalim pa tayong matutunan sa ating Panginoong Jesucristo. Pero yung lahat na kung saan makakababawan lang ng kabutihan meron si Kristo, ando doon makikita mo minsan, suot-suot ng Panginoong Jesus. Amen? Napakasarap makilala ng lubusan ang Panginoong Jesus sa buhay po natin, na kung saan yung pagkakilala natin sa Kanya ay tila bagay paghahangad na magiging kasuutan natin kung ano ang pagkakilala natin kay Kristo. Kung anong pagkakilala natin sa Kanya ay magiging pagkatao din po ng bawat isa po sa atin. Amen? Simulan natin minsan sa masisimpleng bagay lang. Mababaw naman si Lord magturo. Amen? Ang turo lang ni Lord, magmahalan kayo. Diba? Totoo po yan. Totoo po. Napakasimple yun lang naman ang iniwan ng Panginoong Jesus. Kung paano ko kayo iniibig, mag-ibigan kayo. Na kung saan, yung katauhan na iyan ng Panginoong Jesus, kung paano ipinapakita na Kristo yung pagmamahal na iyan sa atin, nais ng Lord, maging katauhan natin iyan. Maging taglay natin, maging kasuutan natin iyan, araw-araw. Amen. Tumayo po tayong lahat. Ariin nating panalangin ang awitin pong ito. Yuko nyo po ang inyong mga ulo, pikit nyo ang inyong mata. Lagay nyo po sa tapat ng puso nyo po inyong dalawang kamay.
Lord, nais naming maging lingkod mo. At bilang lingkod mo, Panginoong Jesus, nais namin na makita ka sa amin. Madama ka sa amin. Maranasan ka ng mga taong nakakahalubilo namin na nararanasan ka sa pamagitan namin. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of my heart always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of our always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Make me a servant, humble and meek. Lord, let me lift up those who are weak, and may the prayer of our always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. And may the prayer of our always be. Make me a servant, make me a servant, make me a servant today. Sa tuwing umaga, sa pagising natin, napakasimpleng panalangin. Minsan hingin natin kay Lord, gawin mo naman akong lingkod mo sa araw na ito. Na kapag naging dalangin natin, ang isang dalangin, Lord, gawin mo akong lingkod mo sa araw na ito, ay pagbubukas ng pintuan ng puso po natin para kay Lord na kung saan sa araw na yan, Lord, tulungan mo akong magawa ko ang mabuting nais mo. Tulungan mo akong maging mabuting tao sa araw na ito. Turuan mo ako na maging pagpapala sa sino paman. Panginoong Jesus, maraming salamat sa mga lingkod at anak mong nakatayo ngayon sa iyong banal na harapan. Dalangin ko, Panginoong Jesus, pagpalain mo ang kanilang puso at isipan. Bihagin mo, Panginoong Jesus, ang puso namin. Bihagin mo ang isipan namin, Panginoong Jesucristo. Nadalangin namin, Panginoong Jesus, paghariin mo sa bawat isa po sa amin, pagkalooban mo kami ng isang matuwid na isipan,
malinis na kalooban, Panginoong Jesucristo, na walang iba, Panginoong Jesus, na maghahari at mamamayani, kundi ang kalooban mo, Panginoong Jesus. Salamat, Panginoong Jesucristo. Gawin mo kaming lingkod mo, Panginoong Jesus. At bilang iyong mga lingkod, kami dumadalangin, patuloy mo kaming biyayaan ng magandang kalusugan, kalakasan, araw-araw, Panginoong Jesucristo, nang ang mabuti at nais mong ipagawa ay may lakas kaming gawin ito, Panginoong Jesus. Punuin mo rin ang mga pagpapala mo, Diyos, ang iyong mga lingkod na ito upang, Ama, ang mga pagpapalang iyan ay maibahagi din po namin sa aming kapwa upang ang pagmamahal meron ka, O Diyos, ay patuloy namin maipadama. Dakilang El Shaddai, at hinihiling din po namin, Ama, gawin mo kaming magiging liwanag o ilaw, maging tanglaw para sa aming mga kapatid. Ilaw na magbibigay sa kanila ng pag-asa, ilaw na magdadala sa kanila ng kalakasan, ilaw na kung saan, O Diyos, magbibigay sa kanila ng kagalakan. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit. Dalangin ko manatili ang iyong kamay, na siyang kamay na may hawak, O Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid araw-araw. Salamat, dakilang Diyos. Manahan ka sa puso namin, maghari ka sa buhay namin, O Diyos, at tulad ng iyong pangako, huwag mo kaming iwan, huwag mo kaming pababayaan. Hinihiling namin, dakilang El Shaddai, paghariin mo sa puso namin ang pag-ibig mo. Taas natin ang ating mga kahilingan sa ating Panginoong Hesus. Dakilang Ama naming nasa langit, narito po ang kahilingan ng bawat isa. Ikaw ang Diyos na hindi napapagod na gumawa ng kabutihan sa buhay po namin. Ikaw ang Diyos na araw-araw hindi nagsasawa na gawin ang mabuti sa bawat isa po sa amin. Buhat, Ama, sa kayamanan mong hindi nauubos sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo, na aming Panginoon na tanging tagapagligtas, sinihiling po namin, Ama, ipagkaloob mo ang katugunan ng lahat ng aming kahilingang itinataas po ngayon. Maging ang kahilingan ng bawat isa para sa kanilang mga mahal sa buhay, sa kanilang mga magulang, kapatid, asawa, anak, Panginoong Jesucristo, dalayan ko, Amay, ipagkaloob mong kahilingan. Pagpalain mo ang mga amo na kanilang pinaglilingkuran, dakilang Diyos, na dalangin namin, Ama, pag-ibig mo ang sangpatuloy, Ama, na maisilang sa puso ng mga among kanilang pinaglilingkuran, dakilang El Shaddai, at dalangin namin, Ama, gamitin mo rin ang kanilang mga amo na patuloy maging pagpapala sa kanilang buhay. Salamat, dakilang Diyos naming nasa langit, sa iyong kapurihan, ngayon at magpakailanman, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Papurihan natin at pasalamatan ang ating dakilang Diyos at patuloy kayong samahan ng ating dakilang El Shaddai at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin. Salamat sa Diyos na tapat, salamat sa Kanyang lingap, salamat ibinigay niya si Jesus Cristo. Salamat
po tayong tumayo at dasalin natin ang Salmo 91. Awit ng pagtitiwala ng Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga ninyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ikaw ililigtas niya sa panganib sa anumang bitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ang kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusog pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating ng salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mong araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong dinarurusahan, sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ang mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serbyant at liyong mababagis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandali ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless us all. See you next Saturday.